pinakamalaking lesson na natutunan ko noong dinimanda tayo ni Risa Tanas. Hindi. Hindi. One of the biggest lessons I've learned from that situation, Ina, Yes po. is that Risa Hontiveros doesn't deserve to become the president of the Philippines. Why? She silenced critics. Anyway, Feeling ko alam mo, may headline ako nito later. alam mo, Ina, nagkasama na kami nito. Barkada kami. Doon sa demanda ni Risa. Ayun. Yung cyber libel. At gusto kong itanong sa kanya kasi tuwing sumasagot ako, pupunta ako sa DOJ, nakikita ko yung pangalan niya eh. Oh, magkasunod kami. Anong pinakamalaking lesson na natutunan mo nung dinimanda tayo? Pinakamalaking lesson na natutunan ko noong dinimanda tayo ni Risa Tanas. Hindi. Hindi. One of the biggest lessons I've learned from that situation, Ina, Yes po. is that Risa Hontiveros doesn't deserve to become the president of the Philippines. Why? She silenced critics. Yes. Ang linaw ng sinulat ko, hindi yun libelous. Kaya nga, twice dinismiss. Na-dismiss na, oo. Kaya nga, twice na-dismiss yung kaso kasi after na-dismiss, nag-MR pa siya. So, ang sinasabi ko lang kasi at that time is, di ba lumabas yung alias Rene, and then, di ba, he made his testimony, he publicized it. And of course, it's for public consumption because it was publicized. Yes. Di ba? So, ang ginawa ko, I wrote my own opinion about it. Sinasabi ko na there's really a pattern of Risa Hontiveros tampering witnesses. Tapos ginamit ko yung mga news articles before na ganyan yung sa wiretapping niya, yung sa kay Jing Paras na yung may bata. As in fact, we filed an ethics case against her for the same reason. That's correct. Tapos so kung tingnan mo yon, it's not bashing. It's more of like telling or educating the Filipino people na ito yung ginagawa ni Risa Hontiveros kaso nagalit siya. And then pag tingnan mo yung complaint niya against me, nagalit siya, attorney, because tinawag ko siyang Risa Tanas. Risa, there are ilang millions na ba? 120 million Filipino people na tumatawag sa'yo na Risa Tanas ka, tapos ako lang ang kinasuhan mo. Kaya nga. Di ba? Para bang, ano mo? So, yan yung sinasabi ko na, yan yung lesson ko na hindi lahat ng mga tumatakbong Pangulo deserving of that position. And the biggest example there is Risa Hontiveros. Kasi pag pinapatay mo yung critics mo, wala nang wala nang balance sa leadership mo. Because ikaw na lang yung masusunod. Ano ka ba, diktador? Di ba? Don't Ano worry, ka? 0.01% Kaya lang naman nga, siya. so kung nakikita nyo naman ngayon, di ba sabi nila sa impeachment court na yung it's just yung survey daw, it's just a snapshot of the sentiments of the people. Kitang-kita naman, 0.01. Mali mo, maging Di ba? 0.02. Baka sa susunod, pag mag-continue pa si Lovely Granada, kakakampaign ng Risa na, negative 001. Correct. Baka hindi Pangulo ang tatakbuhan niya, Panggulo. Panggulo ng Pilipinas. Pangulo. Pangulo. Yun talaga, kasi nakikita, din kasi Ina pag ikukumpara mo yan, samot-saring kritisismo ang natatanggap ng Duterte family. Yung nasa garapon na ngayon, yung Mima Alicia, yung pinatay dahil sa utang na 8 million niya, di ba, grabe siya makabasya mga Duterte, gumawa pa siya ng fake news about VP Sara na nagpalaglag daw, ganyan-ganyan. Marami siyang sinabing fake news about VP Sara. Pero alam nyo ba, hindi siya pinaila ng kaso. Very libelous yun. And here comes Risa Hontiveros na ang ginamit ko lang naman mga news articles stating the facts na sinasabi ko doon sa sinulat ko mismo. Kinasuhan niya ako ng cyber libel. Hindi ko talaga matanggap. Kaya hanggang 2028, Risa Hontiveros, magtutuos tayo. And to think, Tio, noong 2022, nag-file siya ng bill to decriminalize libel and cyber libel. That's hypocrisy. Isa din yan sa, isa din yan sa ina-argue ko talaga sa mga kakampings because they are all hypocrite. Ay, nako. It's a freedom of speech pag sila yung gumagamit. Kung sila yung nangungutya, sila yung nagni-name call, sila yung tumatawag sa'yo ng kahit anong mga libelous remarks, mga derogatory remarks, that's freedom of speech. Pero pag mag-retaliate ka, it's not freedom of speech sa kanila, di ba, it's a mental illness. Grabe. Alam mo, Sir Tio, ang daming nanonood sa atin ngayon. Oo naman. There are a lot of Filipinos watching from Italy, Romania, Hong Kong, Saudi Arabia. Romania, nandiyan si Dracula? Viewers din from Metro Manila, Bacolod, Cebu City, and Davao City. Alright. Happy Kadayawan Festival. Happy Kadayawan pala. sa atong mga kaigsuunan sa Davao City. See Happy you Kadayawan there. sa mga Kabisayaan diha.
Shout out sa inyong tanan. Yes. Kaya padayon kita mo suporta sa mga tao atong ginasuportahan. Uy, Naging cheese escudero. Ang galing ah. Copy-paste. Copy-paste. Repost. Repost. Share. Share. Oh, anong questions mo? It's just getting interesting. Oo nga eh. Pero may mga rapid fire questions Oo tayo nga kay eh. Tio. Oh. Oo nga, may hinanda kaming rapid fire Oo. questions sa'yo, Alam mo Sir naman itong Tio. rapid fire di ba? Ano ba yan? Parang machine gun? Hindi, may tatanong siya at Sasagutin niyo just po. answer whatever comes to mind first. Okay. So it's like fast talk. Fast talk. Okay. Okay, Sir Tio, kape o soft drinks? Soft drinks. Morning person or night owl? Night owl. Introvert or extrovert? Ambivert. Same tayo. Facebook or TikTok? Facebook. Serious or palabiro? Palabiro. Tawag o chat? Chat. Kasi gusto ng paper trail. Yes. Dapat may proof. Beach o bundok? Beach because, I love showing off. Gala o bahay? Ngayon, I just turned 30. I think bahay na. Taong bahay na ako. Team taong bahay. Hello sa mga tindahin dyan. Sweet or salty? Salty. Politics or showbiz? Politics. Wala akong pakialam sa mga showbiz na yan. Puro chismis. Pinakamalaki pet peeve? Labre Granada. Joke lang. Hindi. Maybe Jamagno. Joke lang. Hindi, the likes of Jamagno and Labre Granada. Yan yung mga pet peeve ko sa life. Yes. Biggest weakness? Weakness? I don't think I have a weakness. Yeah, I don't think I have a weakness. Kasi I'm almost perfect. Di ba? Hindi nyo kaya. Another sound bites. Biggest strength? What? Strength. Strength. The ability to persuade and convince people. Not everyone gets that, you know. Yes. Isang ability. taong gusto mong makausap? Isang taong gusto kong makausap, si Bongbong Marcos. I go. Oh, gusto ko talaga siyang kausapin. Talaga ba? Bangag ka? Parang ganyan. Joke lang. Oo. Isang bagay na hindi mo kayang mabuhay ng wala? Ano ba? Tangible or intangible thing? Anything? Anything. I think my faith. Oh. It's really my faith. I think my faith. Yes. Pag wala yan, hindi talaga ako mabubuhay. And face? And faith, God-given talent. Gift pala. God-given gift. Isang bagay na gusto mong sabihin sa mga bashers mo? Ooh, should I name names? Sure. Anyway, to the likes of Labre Granada, Jam Magno, sino pa ba? Gabe Pineda. Sino pa ba? Sino pa yung always ako inatake? Yung Gino Monreal Hinula na may kaso na ngayon. Sino pa ba yung mga attacker ko? Si Ogie Diaz. Lahat-lahat ng mga taong dyan. Ito lang yung ano ko sa inyo, Si mensahe Ogie ko naman sa galit sa inyo. mundo yun eh. Si Ogie? Si Ogie. Dapat lang kasi magagalit siya. Bakit kasi naging ganyan mukha niya? Charot. Hindi. Ito lang masasabi ko sa inyong lahat. Manigas kayong lahat dyan. Hindi, kasi my life is okay. Even if, kahit na mamatay kayo dyan, my life is okay. So wala akong Yes. pakialam sa mga opinions niyo about me. So sa mga bashers ko dyan, continue to comment on my comment section because Meta just monetized my account, so I need to earn more from you guys. Keep So, engaging. yeah, keep engaging, keep the comments coming. Yes. And yeah, just continue to make me more famous kasi even mga artista sa Pilipinas kilala ako. Diba? So yun lang. Anyway, yeah, good luck. Good luck on your journey. Love it. Yeah. Tio Moreno in one word. Ooh, feisty. Oo, di ba? Feisty. Feisty. Kung may Spell. hashtag po ang buhay nyo ngayon, ano ito? Blessed. Oh, I'm really blessed because despite all the bashing nga, attorney, I'm still surrounded with very good people who always remind me of my roots. And I'm also thankful for my loved ones and my lover. Ay, lover reveal Yeah. naman dyan. I love the guy so much. Yun lang. Anyway, yeah, I'm very thankful to everything. So I'm really blessed na, for example, this kind of opportunity, not everyone gets the same opportunity na ganito na nasa mainstream, may interview by a very famous lawyer and a very beautiful Ina. Di ba? Ganyan. So I'm very blessed. Tapos I'm also able to build networks just because of my political opinions. So I'm able to know people. I was able to
create a community where people help each other. Kaya nga, kahit na tinadtad ako ng kaso ni Risa Hontiveros, hindi ako hindi ako naghirap because marami yung nag-offer ng help. And I'm so thankful to all the Filipino people who still continue to support me up to these days. Kahit na nakikipagbardagulan na ako kay Lovely Granada, ganyan, kahit na ganyan. So, thankful talaga ako. So, I'm really blessed. Hashtag blessed. Hashtag blessed. Anyway, meron pa ba tayong rapid fire? Kasi may last Yun na question lang ako po, eh. Lord. May Ah, last sige, question last ako kay question. Tio before we finally let him go. Alam kong hindi ka mahilig sa showbiz. Yeah. Pero kung gagawing pelikula ang iyong buhay, anong title at sinong gusto mong lumabas bilang Tio Moreno? Good question. Actually, funny ito because kakamping yung artist. Gusto ko talaga si Sian Lim. Oo, ambisyoso, di ba? Hindi because growing up attorney, di ba, galing sa hirap, nagtrabaho, nag-aral ng maayos, ganyan. Kasi sa journey ko sa pag-aaral ko, more on debates, more on writing. And I think na si Sian Lim yung parang perfect representation pag i-represent yung buhay ko. And he's a very good actor. Ha? Yeah, he's a very good To be fair, actor too. And then, tapos may mga interest din kami kasi, di ba kung makikita ninyo, pag naka-follow kayo sa IG niya, nasa din siya, fitness journey, adventurous, marami siyang ginagawa sa Yes. buhay. So para bang nag-match yung namin. Di ba, ambisyoso ako kahit kakamping siya. Anyway, Pero anong title I have ng movie? nothing against- Anong title ng yung movie? title ng movie siguro, attorney, is, Sapatos. Bakit sapatos? Wala akong sapatos growing up. Oh, another story na naman. Wala akong sapatos growing up. Like, for example, I graduated sa elementary, nang hiram lang yung family ko ng sapatos because Wow. wala. Tapos in high school, president ako ng, EIC ako ng school publication namin, and at the same time, president ako ng seniors. So yung, di ba, may supreme government body, parang ganyan. Pinapagalitan ako ng principal kasi wala akong shoes. And ang hindi nila alam is hindi talaga nakaka-afford ng shoes yung family ko. Kaya in college, nung nagka-scholarship na ako, alam nyo ba, 2,500 lang yung stipend ko monthly. And pinagkakasya ko yan siya, rent ng apartment ko, yung mga allowance ko, yung food ko, etc. Nilaban ko yan sa buhay. Wow. Nilaban ko yan. Tapos in college, alam niyo yung ukay-ukay? Yung mga sapatos ko galing ukay. Tapos alam mo yun na parang pag mabasa ng ulan, natatanggal na yung Swelas. yung sole niya. Swelas, Ganyan. So sinabi ko talaga na mag-aral ako ng mabuti, magtrabaho ako ng maayos, ganyan. Galingan ko talaga pag makatrabaho na ako para ma-afford ko na yung mga bagay na wala sa akin before. And thankfully, by God's grace, ngayon attorney, halos ng shoes ko may brands. Wow. Well, we've gone a Yeah. long way at that's Yeah, so very admirable. thankful ako. Deserve Parang it. it's a small progress but still a progress, 'di ba? Yes po. Nung sinabi ni Sir Tio na small, nakatingin siya sa'yo, attorney. Baka Small progress. Sir Tio, marami pang gustong magpagrito. More viewers from Bicol, Legazpi, Gotta Bicol. Germany, UAE, and Kuwait. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa Small Talk. Yan. And before we end this program, anong mensahe mo sa sambayanang Pilipino? Kapit lang talaga. Alam natin na ngayon nahihirapan talaga tayo na i-voice out yung mga hinanaing natin sa gobyerno kasi alam nyo naman na whenever we say something about the government, automatically may cyber libel case ka ngayon, Ay, di ba? sinabi mo. Whenever you talk about corruption, Don't I know ganyan. So, kapit lang, laban lang, may araw din silang lahat. And Yes. continue to support VP Sara for President in 2028. Yun. Yes. Okay. Napakagandang usapan, attorney, ano? At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Small Talk. Thank you so much for spending your time with us today. Yes, marami tayong napag-usapan ngayon. Pero hindi doon nagtatapos ang kwentuhan natin. Tandaan ninyo, ang mga malalaking pagbabago, nagsisimula lamang yan sa mga simpleng usapan na tulad nito. That's right. So make sure to like, follow, and share our pages para laging kasama sa loop. Once again, I am Ina Sampang, and you're not. And I'm Attorney Ferdy Dupacio, and she's not. Dahil tandaan, no topic is too small when the conversation is real. This is Small Talk. See you next episode. Bye-bye.
Akala mo'y maliit, pero mahalagang bagay. Here's your espresso, small wonder, small change. Zooming in, Small talk, because